Purihin natin ang Diyos na buhay. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen po. Mga kapatid, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. At syempre po, isang pinagpalang araw din po sa ating mga manunood sa YouTube at sa Facebook. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Mga kapatid, kayo po ba ay, kumusta po ang inyong isang linggo? Thanks God. I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Kapag tayo ay na kay Lord, lagi po tayong magtatagumpay kahit anuman po ang ating mga pinagdadaanan sa buhay. Amen po? Amen. 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 So, ngayon po mga kapatid, mayroon po ba tayong baguhan? Darating, since po na wala po tayong baguhan, darating pa lang po yan. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa sharing portion. Sino po yung mga pinagpala ni Yahweh El Shaddai? Itaas po ang ating mga kamay. Yay! Lahat po tayong pinagpala. Amen po. Amen. So, sino po yung unang magpapatotoo, magbibigay po ng mga blessings ni Lord? Ayan, si Sister Susan. Magandang umaga sa ating lahat, mga brothers and sisters. Isi-share ko lang sa inyo yung pinagpala ko na yung nangyayari sa nakaraang linggo. Sa buong itong buwan na to or nakarang buwan, talagang sagad na sagad ako sa financial dahil nga renovate ako ng bahay. And then, hindi basta-basta magpa-renovate, malaki. Tapos, nung pagkaano din, ang nanay ko biglang, yung ginhawa, sabi daw ng ate ko, yung ginhawa ng nanay ko, paakyat pababa na daw. Parang, Diyos ko, nakakatakot, tingnan daw. Sabi ng natataranta yung ate ko, saan? Si mama parang namamaalam na. Ganito. Ako na may natataranta, sabi ko, alam mo naman sa atin, pag walang deposit, hindi madala sa ospital. Alangan naman sa amin, walang mga tao sa probinsya, Maynila, lahat nasa trabaho. Sabi ko, saan ba tayo pwedeng magpa-GCash? Sabi niya, wala. Sabi ko, bakit meron ba tayong pera? Kahit na, mabuti na lang itong nanay ko, sa pakakuripot niya, may pera siya. So sabi niya, may pera ako dyan. Magkano pera mo? Meron. O sige, basta lang meron tayong pan-deposit. Kasi alam niyo yung magkano deposit sa hospital. Alam niyo yon magkano. Sabi ko, wala nang problema. Tapos sabi ko, iniisip ko yun. Hala, tidtid na ako ngayong buwan na to, ngayon sa pagpapagawa ng bahay, pagpaparenovate. Saan ba ako kukuha ng school? Alam mo yung sabi ng ate ko, alam ko saan kung magkano nagastos mo. Sabi ko, Ning, bahala na si Lord niyan. Bakit natin problemahin yan? Huwag natin, basta ang importante, gumaling si mama. Bahala na, pero ako nag-iisip pa rin, Lord, alam mo, saan ako maghahanap ng pera? Sabi ko, meron ako, hindi naman tayo pwedeng mawalan, pero just in case lang, siyempre hindi, alam mo yung pera sa hospital, alam nyo kung magkano gagastusin natin, di ba? Naku, private. Sabi ko, bahala na si Batman, bahala na si Lord. Tapos ngayon sabi ng ate ko, huwag kang mag-alalasan, wala tayong babayaran yan. Sabi din siya, sabi ko, sigurado ka ba? Sabi niya, walang babayaran, sabi niya. Tapos ngayon, palabas na nung nakaraang ng araw, dalawang araw na ngayon, sabi niya, magkano babayaran natin? Sabi niya, wala yan, huwag kang mag-alala. Sabi ko, Ning, alam mo, meron pa akong babayaran doon sa labor. Alam mo, magkano babayaran ko. Binibilang ko, sabi niya, huwag kang mag-alala. Para ka naman, ikaw na nagsasabi sa akin, lakasan ng loob natin ito. Sabi ko, bahala ka. Sabi niya, ngayon, sabi niya, magkano babayaran natin? Sabi niya, 16,000 lang. Sa malaking 100,000, 16,000 lang babayaran namin. Sabi ko talagang si Yahweh El Shaddai talaga, pag nagsabi talaga, walang kang mabayaran, kunti lang binabayaran namin. Sabi ko, maraming salamat Lord God. Diyos ko, sabi ko, hindi mo alam kung saan ka manghagilap ng pera sa Pilipinas, lalo na pag halimbawa mayroon kang pinapagawa na bahay. Sabi ko, Lord, sabi ko, tulungan mo ako. Hindi naman katawan ko, siya naman. Sabi ko, Lord, sabi niya, ikaw naman ang nagsabi, lakasan ng loob, magdasal lang tayo. Sabi ko, salamat Lord.
Pati ang nanay ko nadala na rin sa akin. Sabi ko, ma, wala akong maibibigay sa'yo, kundi ang padalangin na lang. Sabi ko, Lord, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, sa Kanya lang ako humingi. Wala nang ibang nagbibigay sa akin ng tulong, kundi ang panalangin na lang ng Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord God, na hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat sa mga tulong na ibinigay mo sa amin, sa mga lakas na binigay mo sa amin. Maraming salamat, Lord God. Amen. Praise the Lord. Tunay nga na ang Panginoon, walang imposible sa Kanya. Ano man po yung mga pagsubok natin. Basta nagtitiwala lang po tayo sa Kanya at sa mga salita Niya, God will provide nga po. Ano nga po? Amen. So, isa pa pong magbibigay ng patotoo, si Sister... Papuri sa Diyos, itinataas ko po ang pagpapasalamat ko palagi araw, gabi, minuto, sa lahat-lahat ng aking mga pagsubok at saka sa lahat ng mga biyaya at saka lahat ng mga hard time, and then thanks to God, to all my siblings and siyempre sa aking family, at papuri sa Diyos, mag 1 year na ang papa ko sa next month. Pasensya na po, makaiyak talaga ako dahil namimiss ko po sobra ang papa ko. And then, nalit ako ngayon ulit dahil tinawagan ako ng aking lola na magbe-birthday siya bukas, sa pa-birthday po sa aking lola. Papuri sa Diyos, kahit siya ay nalumpo dahil hindi na siya makalakad, at least binigyan pa siya ng matagal na panahon. At saka palagi niya sinasabi sa akin na palagi niya akong ipinagdarasal sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat-lahat. At nakita niya lahat sa akin kung sino at ano ako. At kaya naglalakad ako sa daan, sobrang pasalamat ko na kahit ganun pa man may mga bad issue, ganun na yun, pero hindi naman tayo mag-revenge sa mga taong nag-squeeze down sa atin kahit wala tayong ginagawang masama, pero ipinagdarasal pa rin natin ang pagbabalik sa kanila, hindi yung mag-revenge tayo. Kaya papuri sa Diyos, binigyan mo ako ng pusong ganito. Pinapasalamat ko palagi na hindi mo ako pinabayaan. Lord, maraming salamat. Amen. Amen. Ano man nga po yung mga pinagdadaanan natin, idasal po natin kay Lord. Wala pong imposible talaga. Kahit nga po yung sinabi niya na marami man mga taong hinahamak tayo, kay Lord lang po tayo kumapit at nandyan lang po lagi si Lord. Amen po. Amen. Amen. So, isa pa po. Meron pa po. Siya muna. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga anak ni Yahweh El Shaddai. Yan, ako po yung nagpapasalamat at ibinabalik ko po ang papuri sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Dahil nung nakaraan pong isang linggo, ang akin pong biyanan ay na-stroke po siya. So kinakailangan tumigil po sa hospital ng 1 week. At ang 4 na araw po doon ay nasa ICU. So, ibig sabihin po, nung lumabas po yung bill noong nakaraang Friday, ang pagbabayaran po ay, ang hospital bill ay 175,000 plus 31,000 para po sa mga doctors. So, ibig sabihin 200,000 peso. So, ako po yung nag-try sa aking amo na sabi ko, gusto kong tumulong. Sabi ko, sir, baka naman po pwedeng ako'y makakuha muna ng 2,000 Hong Kong dollars sa aking sweldo para iturong ko sa aking mother-in-law. So wala siyang response dahil nung time na yon siya na doon sa kanyang isang bahay. So nag-message sila po ako. Hanggang nung Thursday po, nag-message ulit sa kanya, aking pinapalo up, wala na naman po siyang sagot sa akin kung okay ba. So kinalimutan ko na yon, nagdasal ako nung Friday dito, na bahala na si Yahweh El Shaddai sa gastusin. So sa madalit sabi, nakalabas naman po na ospital ang aking mahal na biyanan. Sa biyaya ni Yahweh El Shaddai, nagkita po kami kahapon na aking amo sa kanyang office. Nung pagkabati ko sa kanya, nung good afternoon sir, biglang tumayo, how about the money?
how's your mother-in-law? Sabi ko, okay na siya, sir, nasa bahay na. Biglang binuksan ang cabinet, this is the money. You count 10,000 Hong Kong dollar. So sabi ko, praise the Lord. Ako hindi mapakali. Sabi ko, ha? Sabi niya, sir, you go home and you count the money. No need to show to your mom. Sabi niya, praise the Lord. So, also, talaga sabi ko, ay, salamat, sir. So, sabi ko, ganun pala. Hindi sumagot, ganun si Yahweh Shaddai. Ayaw ni Yahweh Shaddai ng 2,000 ko. Ang gustong ibigay yung 10,000 ng amo ko. At sabi niya, if not enough, tell me. Another 10,000 I will give to your mother-in-law. So, salamat sa Diyos. Talagang napakabuti ni Yahweh Shaddai. Sabi nga po, ano man ang ating hingin, wag tayong magtatampo kay Lord. But 2 beses kong hiniling, hindi nag-response ang amo ko. Pero noong kahapon, ibinigay niya na higit pa sa aking sinasabi. Amen? So, binabalik ko po ang papurit pa sa salamat kay Yahweh El Shaddai. Amen. Tunay nga po na kahit na anong paghingi natin kay Lord, kung ano yung hiningi, mas higit pa yung ibibigay sa amin. Amen po? Amen. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Amen. So isa pa pa? May time. Pinagpalang hapon po uli sa ating mga Yahweh El Shaddai at sa inyong mga kapatid. Nandito na naman po ako magpapatotoo. Yung ipapatotoo ko rin po ay related din po kay sister. Kasi po yung apo ko po, 3 weeks ago ay na-dengue. So, dumaan din po siya sa maraming test. Sa isang hospital, umabot po kami ng 8,000 bill. Praise the Lord, I provide po yon. So, dahil po yung pedia doon sa isang private hospital ay ayaw ng anak ko kasi nurse po yung anak ko. Sabi niya, ilipat ninyo sa ibang hospital. So, nilipat nga po namin sa ibang hospital at praise the Lord po, na-confine po yung aking apo ng 5 days. Umabot din po ng mahigit 50 mil ang bill namin doon sa hospital na yon. At purihin ng Diyos dahil po meron din pong healthcare ang aking manugang. Meron din po silang, yung PhilHealth na mag-asawa. Tunay nga po Diyos na napakabuti niya dahil ang binayaran lang po namin sa mga almost 60,000 na bill ay 168 pesos lang po. Papuri sa iyo, Panginoong Diyos. Tunay nga na ikaw ang aming great provider sa lahat ng aming mga pangailangan. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you, Yahweh El Shaddai. Amen. Lahat nga po tayo sinusubok, no? Pero pag na kay Lord talaga, hindi tayo pinapabayaan. Amen po. Amen. So may isa pa po tayong magbibigay ng blessings ni Lord. Good morning po sa lahat. Maraming salamat. Nandito po ako nagpapasalamat kay Yahweh El Shaddai dahil sa araw na ito naging 47 years old na po ako at malakas, may grasya mula sa Diyos. Kaya salamat sa Diyos dahil napakabuti niya sa aking buhay. Marami akong napagtagumpayan at wala na akong ibang hinihiling kundi ipagsigawan ang kanyang mabuting pangalan na kung saan siya ang ating sandalan sa lahat ng pagkakataon. Ang buhay ay paglalakbay, subalit may mga bako-bako man. Kung nandiyan ang si Lord na kasama natin, lagi tayong mananagumpay. Kaya salamat sa Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Amen. Praise the Lord. So, wag po tayong mag-alala dahil si Lord andyan lang sa ating tabi. Hindi po tayo pababayaan. Amen po. Amen. So mga kapatid, tayo na po ay tumayo. Tayo na po ay magpapatuloy sa pangunguna po ng ating opening prayer na si Sis Delia Pacana. At syempre po, ang magbibigay po ng mabuting balita na ihahayag po ng ating preacher na si Brother Bay Gonzales. At sa pangunguna po ng El Shaddai Gospel Music Ministry. Amen. Oh, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, you're welcome in this place. Holy Spirit, you're welcome into our life. Holy Spirit, let complete control. Hallelujah.
Banal na Diyos, dakilang Ama, nga makapangyarihan sa lahat, Yahweh Shaddai. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, dinadakila ang iyong banal na pangalan. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na mapagmahal, at ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailan paman. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Tunay, Ama, na wala po kami magagawa kung hiwalay po kami sa iyo. Kaya sa mga sandali nito, Lord God, hiningi namin ang iyong gabay at patnubay sa aming pakikinig ng iyong banal na salita. Nga ibabahagi ng aming kapatid, Brother Bay Gonzales. Gamitin mo siya mightily and boldly for the glory of your name. Pagpalain mo ang mensahe, Panginoon, ng ihayag ni Lord sa araw nito. Sundan mo ito ng tandang kababalaghan at mangyari't maganap ang iyong kalooban para sa mga anak mo, Yahweh Shaddai. Lord Jesus, hingi namin ang divine knowledge, divine wisdom, divine understanding sa mensahe sa araw nito para sa ganon lalo kami lalago sa aming buhay spiritual. Yahweh Shaddai, dakila ka, tunay Ama, ng sabi mo, humingi kami, iyo kaming bibigyan. Kaya sa mga sandali nito, kung ano mga kahilingan ng aming kapatid nito, nalig kamit ng palataya nito, itugunin mo in the name of Jesus. At taas namin, Panginoon, ang aming kapatid, si Sister Cindy Bernadis, Panginoon, na kung saan magdaraos siya ng kanyang kaarawan. Patuloy mo siya, gamitin mightily and boldly, for the glory of your name sa gawain nito, O Lord God. Patuloy mo siya bigyan ng mahabang buhay, kalakasan, kalusugan, at pagpalain mo din ang kanyang buong pamilya. Kaya sa mga sandali nito, Lord, hallelujah, sa iyo namin ninabilin pinagkatiwala ang mangyarit maganap sa araw nito, Lord God. And we declare victory upon victory, O Lord God. There is a miracle will happen today upon us, O Lord God, in the name of Jesus. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Praise the Lord. Isang malakas na palakpak po sa ating Diyos na buhay. Amen. Ay, mga kapatid, tayo po ay nandito para po magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen ho? Amen. Amen. So mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay para po sa pagpupuri at pagsamba kay Yahweh El Shaddai. Amen. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Amen. Praise the Lord. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin
ipamamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak po sa ating Diyos na buhay. Amen po. Tunay nga po na dakila ang kanyang ngalan. Amen po. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, sabi nga po sa awit 147 verse 1, purihin si Yahweh. O kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakakalugod. Amen po? Amen. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, tayo na po ay sumayaw at umawit kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Halina mga kapatid. Purihin natin Halina ang at Diyos. magpuri kay Yahweh My God, El Shaddai. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay.
Isang malakas na palakpak ulit kay Lord. Amen po. Kaya tayo nasa gawain ni Yahweh El Shaddai. Sapagkat pag nandito tayo sa simbahan, ibibless tayo ni Lord. Amen po. Amen. Praise the Lord. Amen. Sabi nga po ulit sa awit 16 verse 5, Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay, lahat ng kailangan iyong ibinibigay. Kinabukasan ko ay nasa iyong mga kamay. Amen po. Amen. Amen po. Amen po, Lord. Tunay nga na ang lahat ng meron sa atin ay galing kay Lord. Amen po. Amen, Lord. Amen. So kaya ngayon mga kapatid, itaas po uli natin ang ating mga kamay para po purihin po uli natin ang Diyos na buhay. Tunay nga na kay Lord lamang natin mahanap ang lahat ng mga kailangan natin. Amen po. Amen. Kaya tunay po na magtiwala lang tayo sa Kanya anuman po yung mga nararanasan natin, mga sakit na nararamdaman natin. Kay Lord mo lang ipaubaya. Si Lord andyan, hindi tayo pababayaan. Napakabuti ni Lord. Amen po. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Wala nang papantay pa sa kabutihan mo. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo. Wala nang papantay pa sa kabutihan mo. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo. Jesus, ikaw ang buhay, sinasamba, pinupuri kita. Jesus, ikaw ang buhay, dakilain ka, magpakailan pa wala nang papantay pa sa kabutihan mo. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo. Wala nang papantay pa sa kabutihan mo. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo. Jesus, ikaw ang buhay, sinasamba, pinupuri kita. Jesus, ikaw ang buhay,
ikaw ang buhay, dakilain ka, magpakailan pa man. Jesus, ikaw ang buhay, sinasamba, pinupuri kita. Jesus, ikaw ang buhay, dakilain ka, magpakailan pa man. Dakilain ka, magpakailan pa man. Dakilain ka, magpakailan pa man. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka, magkailanman. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. To the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Glorify your name, O Jesus. Hallelujah.
people could not see what Messiah ought to be. Though your word contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. Glorify your name, O Jesus. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise Jesus. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, naming Amang nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Muli nagkakatipon ng iyong mga anak ang Friday Group na kung saan ito ang kanilang panahon upang hanapin ka, upang pakinggan ang iyong mga salita at i-bless mo Lord ang kanilang pakikinig. Ganun din po pagpalain yung lingkod na maging daluyan ng iyong mga salita. I-bless mo rin lahat ng mga nanonood sa Facebook o sa YouTube. Pagpalain mo ang kabuuan ng fellowship na ito. Ang kalooban mo siya lagi masunod, hindi po ang kalooban namin. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh, El Shaddai. Hallelujah. Purihin Ang Panginoon. si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdatinga. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwas na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina. Nakahandang tulungan na. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah,
Palapakan natin si Lord na malakas. Yung palakpak para sa Diyos na sa itaas. Hallelujah! Yeah! Okay, God is good. All the time. And all the time, God is good. purihin ang Panginoon. Ayan. So sa lahat ng mga kapatid natin, yung Friday group. No? Dito po sa Hong Kong, iba-ibang group dito. Pag international, Monday, yung nag-day off ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ayan. Yan ang international. No? Pero pagdating ng linggo, yun, pangkalahatan yan. No? Kaya marami sa linggo doon sa Saikong. Ngayon, ang ating topic is about whoever is not against us is for us. Kasi may mga tao na ini-exclusive nila si Jesus, sila lang daw maliligtas. Kasi nangyari ito nung panahon ni Jesus Christ, ang mga alagad pinagbabawalan na nila, "Uy, wag niyong gamitin pangalan ni Jesus." Tapos kinonsultan na sa Panginoon, meron doon nangangaral, nagpalayas ng demonyo, pinigil po namin. Sabi ni Jesus, wag. O yan ang pag-uusapan natin ngayon. Akala natin tayo lang ang may Diyos. Yung ibang mga ministry, may Diyos din yan. Amen. Isa lang Diyos natin, dapat di tayo mag-aaway. Amen. Tama. Amen? Amen. Kaya ang topic natin, whoever is not against us is for us. In the book of the Gospel of Mark 9:38-40, yan, dalawang verse lang ito, 38-40. John said to him, "Teacher, we saw a man who was driving out demons in your name, and we told him to stop because he belongs to our group." Sa verse 39, "Do not try to stop him," Jesus told them, "because no one who performs miracles in my name will be able soon afterward to say evil things about me." Itong verse 40, dito ang ating aralin. "For whoever is not against us is for us." Sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakakita po kami isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbabawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Wag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sa'yo ang Buhay ko ito ay alay ko sa'yo. Man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. sa'yo Ang buhay ko ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Yes. Gamitin mo ang lahat sa buhay
Ito'y mula sa pangako mo. Sa pangako mo. Turuan mo na magmahal. Na magmahal ang puso ko At ibalik ang tao. at Ibalik ang tao. at Ibalik ang tao sa piling mo. Amen. Praise the name of the Lord. Palapakan natin si Lord. Okay, umupo tayo sa presensya ng Panginoon. At tayo ngayon, marami tayong pag-aaralan, no? Saan ba nanggaling ang salitang Christian? Ha? Followers of Christ. Yan po yung mga taong naniniwala kay Jesus Christ. Ngayon, ang dami pong, ang isang puno, wala pong puno na walang sanga. Amen? May nakita na ba kayong puno na parang kandila? Ang isang puno ay maraming sanga. Ang body of Christ ay marami po yan. Isang katawang mistiko ni Kristo, pero marami ang naniniwala sa Panginoon sa iba-ibang pagkatawag. Ang tawag doon ay calling. No? Kaya pansinin ninyo, yung kinakanta natin dito, kinakanta rin ng GIL, kinakanta rin ng iba mga ministry sa simbahan. Anong pagkakaiba doon? They worship God, or the same God. No? Okay, para maunawaan ninyo, no? Inaamin naman ng ibang sekta at reliyon kasi nung pinag-aralan po namin yan, yung pinagmulan ng kwan talaga. Sino ba talaga ang may hawak ng Biblia at ang salita ng Diyos? Yung iba pong mga sekta at reliyon, wala po silang evidence. Nasa Katolik po ang ebidensya. Na? Alam niyo ba ang Biblia, no? Yung salita ng Diyos, isinulat po yan una sa tabletang bato. Yung Word of God. Pangalawa, sa Old Testament, yung pong tabletang bato, nakita po yan sa Israel. Na? Yung pangalang Yahweh, yung the God of Abraham. Now, ngayon, ang nangyari, no? Yung susunod na ay yung scroll, sinusulat doon. Hindi po bullpen, walang printing press noong unang panahon. Ha? Amen? Pagkatapos noon, ang mga king, mga hari ng unang panahon, ang kanilang mga message, mga mensahe doon sa scroll. Yung parang nilulukot. Tapos ibigay mo sa mahal na hari, ibigay mo kay emperor, ibigay mo kay Pablo, ibigay mo ito sa mga nauna. So, yung pong ibang sekta, wala yun. Amen? Ang simbahang Katoliko, may hawak po silang ebidensya. Kasi nung lumitaw ang Kristyanismo, kapatid, si Jesus Christ, si Pedro, doon po manggaling yan, si Pedro ang head ng mga apostoles. At si Pedro, siya din ang iniwan ng susi ng langit. Wala po sa ibang sekta at reliyon. Ipaliwanag ko sa inyo ng kwento. Hindi po ito maunawaan ng iba kung di sila nag-aral ng history, tradisyon. Sa history, ang Catholic Church ang may hawak ng lahat ng ebidensya
Simula sa tabletang bato, hanggang sa scroll, hanggang sa Biblia. No? Tandaan ninyo ang salita na ito. Tinanong kami ng aming profesor, ano ang nauna? Salita ng Diyos o ang Biblia? Sabi ng iba, salita ng Diyos. Alam mo, nung unang panahon, bago po mangaral ang mga alagad, puro experience nila. Nangaral sila noon na walang binabasang Biblia, puro patutuo ng mga alagad. No? Isinulat lang ang Biblia noong panahon, no, na ang mga Kristiyano ay kailangan ng magbuo ng Bible. At noong unang panahon, ang mga pari natin ay hindi pwedeng magbasa ng Biblia ang ordinaryong tao. No? Kaya ang trabaho natin nung una ay makinig lang. At ang problema, itong mga pari, pag nagmisa, hindi natin maintindihan kasi Latin. Kaya pag uwi ng mga tao, tanungin mo, anong naintindihan mo? Basta umatin ako ng misa. At ang pari noon, sa Vatican I, ang pari nakatalikod. Pag nangangaral sila, nakaharap sa altar. Matapos na ang sermon, nasa altar pa rin sila nakaharap. Na? So nakita na ninyo kung anong diferensya noon. At habang patagal, sumulat na ang mga alagad nung dumating na ang ginagamit nila noon na pansulat, yung kwan ng manok. Yung kwan ng manok, tapos idaw-daw mo doon sa parang tinta. Yon. Kailan nasulat po yon? Sa Aramaic, Hebrew, at saka Greek. O paano maintindihan yon? Kaya, ang nangyari po mga kapatid, no? Sinulat po ang Bibliang ito ng mga taong puspos ng Espiritu ng Diyos. At maunawaan mo lang pag nagbabasa ka ng Bible, pag ikaw under the anointing o kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Ang Bible, kahit paulit-ulit na basahin mo yan, hindi nawawala ng bisa. Sapat sinabi ni Lord, magwawakas ang langit at lupa, ngunit ang salita ko hindi mawawalan ng bisa. Amen. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? So ngayon, nasulat na ito. Kailan hindi maintindihan ng tao? Kaya lumitaw si Martin Luther na isang protestanteng obispo, at siyang nagmungkahi sa Santo Papa. Mahal na Santo Papa, napakabagal ang paglaganap ng Kristyanismo kasi mayroong pinakamalaking barrier. Ano yon? Ang languages. Hindi maintindihan ng tao kung ano yung mga sinasabi ng mga pari. Yon. So ano nangyari doon? Lahat na mga born again, protestante, simula po, tandaan po ninyo, yung pong kauna-unahang lumabas sa Catholic Church ay Methodist. Kaya pag ikay nabinyagan sa Methodist, hindi ka na kailangan binyagan pa sa Katoliko. Accept na ng Katoliko yung binyag
ng Methodist. Nauna pa ang Methodist umalis sa Catholic Church at sumunod si Martin Luther. Yon po ang founder ng Protestant Church. Amen? Tapos, itong Bibliang ito, isinulat ito, kaya tingnan mo, 4 lang ang gospel. Si Matthew, si Marcos, si Juan, at saka si Lucas. Yung ibang mga sulat, hindi po matawag na this is the gospel of the Lord. Sulat na po yan simula sa aklat ng Roma, Corinto, papunta doon sa Tesalonica, Epeso, sa iba't ibang mga sulat ay ang tawag po doon, sulat ni San Pablo Apostol. Si San Pablo ang sumulat noon. Tapos si Pedro sumulat, maliit lang. Kasi si Pedro wala naman pinag-aralan. Amen po ba? Sumulat din si Santiago. Ito naman si Santiago, wala rin pinag-aralan kasi magkasama sila mangingisda. Kaya pag binasa mo yung sulat ni Pedro, ni Santiago, nung bago pala ako mangaral, 1985, hanap ko. Nasaan ba dito si James? Bakit di ko makikita? Ay naku, iisa lang pala yun, si Santiago. Pag sa Tagalog, si Santiago. Si Tiago. pag sa English, si James. Sus, Ginoo ko. Ngayon, nakita na niyo yung sunod-sunod. Ang nag-ingat talaga ng banal na kasulatan ay Catholic Church. Nang ibig sabihin ng Catholic ay Universal Church, pangkalahatang simbahan na pinangungunahan ni Jesus Christ at si Pedro ang inassign niya, pati ang tupa ni Jesus, hindi niya iniwan sa mga born again, sa mga protestante. Iniwan niya kay Pedro. Sabi niya, Peter, do you love me? Yes, Lord. Alagaan mo ang aking mga batang tupa. Sinong iniwan ng Diyos ng tupa ng Diyos? Simbahang Katoliko. Sino ba si San Pedro? Kauna-unahang papa sa Roma. Hindi nyo ba alam? Yan si Pope Leo XIV, successor siya ni San Pedro Apostol. Ni San Pedro. Kasi tuwing mamatay ang Santo Papa, hindi pwedeng makwan yung simbahang Katoliko. Hindi pwedeng mahang. Ano nangyari? Automatic yan. Pag namatay ang Pope, nandyan agad ang samahan ng mga Santo Papa. Kasi ang Santo Papa, siya lang po, yung mga kardinal, sila lang po ang successor, magbubutuhan sila, at ang matindi noon, yung usok na puti. Kung sino yung lalabasan ng usok ng puti at yung offer ng cardinal na yon, siya ang magiging Santo Papa. No? Amen? Ngayon, ito na ang nangyari. No? Ang simbahang Katoliko, kasi nung hindi pa ako nag-aral dati sa history, ako dati, ako ni Baptist. Yun namang Baptist, galing yan, sunod-sunod yan, yung iba ba mga reliyon. Yung Protestant, magsanga-sanga yan, may Baptist, mayroon pang ibang mga, yung Sabadista, doon yan sa Israel. Kaya sila Sabado ang kanilang worship. May ibang doktrina yon. Yun namang Jehovah Witnesses, iba naman doktrina noon. Si Jehovah ang the God provider. Ngayon, hindi mo pwedeng pagsama-samahin yan, no?
ito lang yung pinaka tawag noon, yung the tree, di ba sa kahoy, sa puno, may mga sanga-sanga. Yung puno, talagang Catholic Church. Sila, nagsanga lang yun. Pero hindi natin pwedeng sabihin na hindi sila ligtas. No? Mas mababait pa nga yan sa Katoliko. Amen. Dami mga Katoliko, kato na, liko pa ang buhay. Amen po ba? Amen. Aray. Kaya, walang pwede magsabi na silang ligtas. Mayroon isang reliyon, exclusive sa kanila si Kristo. Pag hindi ka pumasok sa kanilang doktrina, sa kanilang simbahan, hindi ka maliligtas. Oh, labagin mo yung sinasabi dito ni Jesus. Bakit ikaw lang maliligtas? Kami gusto rin naming maligtas. Amen po ba? Yung mga born again, gusto rin maligtas. Lahat yan po gusto maligtas. Kasi sila, kahit hindi sila Katoliko, pero kabilang sila sa puno na walang iba si Jesus. Sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Oh, ibig sabihin ng El Shaddai, tayo lang? Hindi. Ang El Shaddai, isa lang tayo sa sanga na nakakabit sa Catholic dahil tayo po hindi humiwalay sa Catholic Church. Ang El Shaddai under the umbrella of Catholic Church. Kaya ang atin po mga tagapagturo ay galing sa Catholic. Amen? Amen. Yun ang istorya niyan. Ang El Shaddai, isa lang tayo sa sanga na kung saan pinahintulutan ng Iglesia Katolika. Kaya tayo lang pinagkapagamit dito sa simbahan eh. Bakit? Hindi naman tayo mumulay sa simbahan eh. No? At saka yung aral natin, hindi lalayo sa simbahang Katoliko. Amen? Yun. Pero pag sinuma mo, sabi ni Lord, babalikan niya talaga yung kanyang iglesia. Amen? Ano sinabi ni Jesus? Pedro, mag-usap pa nga tayo. Ang pangalan mo, papalitan ko. Kasi ang pangalang Pedro, ibig sabihin bato. Ginawa ni Jesus Kepas. Kasi sabi ni Lord, hindi pwede magtayo ako ng iglesia na walang foundation. Kasi kung magtayo ako at sa buhanginan, pagdating ng bagyo, pagdating ng baha, kakanin yung buhangin, mabubuwag, matutumba yung gusali. Kaya sabi ng Panginoon, Pedro, ang pangalan mo gawin kong Kepas. Ang Kepas, ibig sabihin bato. Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yan yung simbahan. At hindi makapanaig nito maging ang impyerno. At hindi makapanaig nito kahit anumang giba. Hindi ito magigiba. Dahil si Kristo ang sandigan, di magigiba. Palapakan natin si Lord. Amen. Amen po ba? Amen. O ano nangyari ngayon? Ang Catholic Church, lahat ng mga sikta sa buong mundo, binabanatan nila ang Catholic Church. Ang tanong, nabuwag ba ang Catholic Church? No. Di pwede. Amen? At malinaw sinabi ni Jesus, Pedro, yung hindi, yung aawayin ka, huwag mo papasukin sa langit. Kasi ang susi nasa iyo. Amen. Kaya yung mga galit sa mga santo, binabasag nila mga santo, hindi makapasok sa langit yon. Sasabihin ko sa inyo. Anong mukha iharap mo kay San Pedro doon? Ay siyang tagabantay doon ng pintuan ng langit. Amen? Amen. Tapos sabi pa ni Jesus, Pedro, ikaw ang maging head ng mga apostoles. Kaya yung apostoles, yung 12 disciples, siyang head among the 12 disciples. Head. At pangalawa sabi ni Jesus, Pedro, ikaw
ang iiwanan ko ng mga tupa ko. Yung sinasabi sa John, mayroon ako mga tupa na sa labas na sila'y aalagaan ko rin. Yun yung mga hindi pumasok sa kwan ng perimeter ng kwan ni Pedro. No? Yan yung mga born again, mga protestant, lahat yung mga sekta at reliyon. Sila rin, sinabi ni Jesus, sila rin ay aalagaan ko rin. Dahil sila yung mga tupa ko rin sila. Amen? So nakita na nyo ngayon kung bakit sinabi ni Jesus, itong mga alagad, akala nila exclusive na sila. Sabi ng mga hindi, kami ang kasama ni Jesus sa hirap at ginawa. Kailangan kami ang masunod. Anong sinabi doon? Kasi nung panahon na yon, tandaan ninyo, ang Kristyanismo, pag ikay nangangaral tungkol kay Kristo, pinagbabawalan na po ang mga Kristiyano. Pinipersecute na po ang mga Kristiyano. Hinahabol ang mga Kristiyano. Kaya tingnan po ninyo, no? Sino ang tagapag-usig sa mga Kristiyano? Si Saul. Binabato ang mga Kristiyano hanggang sa mamatay. Alam niyo ba may part doon sa Rome nung panahon na yon na ang mga Kristiyano pinakakain sa mga leon at ginugutom pa ang mga leon ng isang linggo, hindi pinapakain para ipalapa yung mga Kristiyano. Nagulat ang mga pagano. Pag sinabing pagano, wala silang Diyos. Nagulat sila na mga Kristiyano nilalapa na ng mga leon, umaawit pa rin sa Panginoon. Sa history, tandaan po ninyo ang mga Kristiyano ginagawang panggatong sa apoy. Pero wala pong mga Kristiyano na sumuko. Amen? Napakalawak po ang kwento ng Kristyanismo. At bukod doon, nagkaroon ng malaking problema. Nagkaroon po ang simbahang Katoliko ng tinatawag the Dark Ages of the Church. Wala nang nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi nagkaroon na ng politika. Ang power ngayon, hindi po makaupo ang isang hari o reyna na walang basbas ng Santo Papa. Yung Dark Ages of the Church, naroon na po, nagkaroon ng tinatawag na Black Pope. Dalawa na ang Santo Papa. Kaya ano nangyari? Akala nila masira na ang simbahan. Ang mga obispo nung unang panahon sa history, may sariling mga army. Ang mga kardinal at ang mga Santo Papa, kasi nagkaroon na ng dalawang Santo Papa, yung Black Pope. O ano ngayon, sinong susundin? May sarili na silang mga sundalo, army. Pero hindi po nasira ang simbahang Katoliko. Dahil sinabi ni Jesus, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapanaig kahit ang pintuan ng impyerno. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Yung pong Dark Ages of the Church, more than 400 years. Amen? Wala na pong nangaral. Bakit? Kaya nga ang England ay nag-separate sila eh. May sarili silang kardinal, may sarili silang obispo, may sarili silang gobyerno. Pero ang Vatican, sabi nga, the most powerful on earth ay Pope. Bakit? Ang mga presidente, kahit most powerful president ka, after 6 years, hindi ka na presidente. Ang Santo Papa, habang nabubuhay ka, ikaw ang maghahari. Amen po ba?
Iyan ang representative ng God the Father in heaven, yung Pope. Kaya lahat ng bansa, kahit mga communist country, iginagalang, kahit mga Muslim country, iginagalang nila ang Pope as a representative of God the Father. Amen? So nakita na ninyo kung gaano iginagalang ang simbahan. Amen? At dito ka lang makakita sa Katoliko na hindi natin exclusive si Jesus. Si Jesus para sa lahat because salvation belong to Jesus Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Amen! Oh, ngayon, ano nangyari doon sa mga charismatic na humiwalay sa Catholic Church? No heard. Kahit i-check ninyo sa Securities and Exchange Commission, noong 1985-84, lumitaw po ang tinatawag na fundamental teaching. Lahat naglaganap ang iba-ibang sikta at reliyon. At ang El Shaddai, mayroon pong pinakamataas na posisyon siya noon sa Securities and Exchange Commission. Brother Mike, brother by, brother ganito. Ang dami pong mga sekta ngayon. More than 30,000 sekta ang nakaregistered sa Securities Exchange Commission. Doon. Oo nga, mayroon kang, nung unang panahon, yung foundation, pag nagtayo ka ng foundation, walang involved money. Mayroon ka lang grupo na 100, pa-registered mo, foundation na. Alin ba ang itayo mo? Alam ba, ministry ni Jeffrey, Cornerstone Ministry. Papipirmahin lang ni Jeffrey yung mga 100 tao kahit hindi mo kilala. I-submit mo sa Security and Exchange Commission. I-aprobahan nila yun. Ganon katindi nung panahon na yun. Amen? Kaya doon ko, sabi ko, ang daming mga pastor. Kaya lang pastor na wala naman siyang tupa. Amen po ba? Paano ka maging pastor? Wala ka namang tupa. Amen po ba? Ang daming mga sikta, reliyon, kuno. Pero lahat yon against the Catholic Church. Paano sila sasamahan ng Diyos? Nakakabit ka lang sa sanga. Halimbawa, accepted ka na ikaw kay Jesus. Pero pag siniraan mo yung puno, saan ba ang buhay? Nasa puno. Ang sanga, we cannot produce bunga. Lahat po yan ng bunga ang nagbibigay nutrients galing sa ugat, galing sa puno, distribute sa mga dahon at sa mga sanga. Kaya sinabi ni Lord, ang sangang hiwalay sa puno ay matutuyo. At kapag siya'y natuyo, igagatong siya sa pugon. Ang dami na pong mga ginatong na sa pugon. Amen? O ngayon, tanungin mo, ilang ministry na lang, ilang sekta na lang ang nag-i-excess ngayon? Bilang na lang sa daliri. Amen? Bakit? Pag hindi ka naman talaga tinawag ng Diyos, kung wala kang divine calling, hindi magpo-prosper ang tinayo mo. Kasi kung tinayo mo yan sa sarili mo at hindi ka sasamahan ng Diyos, at least ang El Shaddai, anywhere, everywhere. Pag pumunta kayo sa Maynila, pag nakakita kayo ng cross simula sa katedral, sa Paris Press hanggang sa chapel, ay may gawain si Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Pag pumunta ka sa iba't ibang mga bansa, ang pumupuno ng simbahan,
El Shaddai Community. Kaya sinabi sa akin ni Bishop Nicholas Chia ng Singapore, tell to Brother Bai, what is the secret of El Shaddai? Why? El Shaddai, more than 10,000 people worshiping God sa Expo Singapore. At kayong mga charismatic sa simbahan, bakit di kayo lumalago? Ganito lang karami yata yung kanila. Tanong mo anong sekreto? Pumunta yung mga Singaporean, brother, brother Bai, Bishop, asking, what is the secret of El Shaddai? No, El Shaddai, we have no secret. The secret of El Shaddai? Worship God. The God of Abraham. The God of Isaac. The Almighty God. Ang Diyos namin na sinasamba ay buhay at mga totoo itong sumasamba sa Diyos. Woo! Hindi naman lahat ng simba ay sumamba eh. Iba ang meaning ng simba sa samba. Ha? Amen? Tiyan mo kanina, mayroon bang tumugon, sinasabi, baka wala kayong lakad, may prayer meeting si El Shaddai. Walang pakialam yung tao. Sabi namin, may lakad ako. Basta nagsimba na ako. Iba yung simba sa samba. Amen? Tingnan mo sa Pilipinas. Paglinggo, puno ang simbahan. Pero hindi naman pumapasok yung mga lalaki doon sa simbahan. Naninigarilyo sa labas. Tapos pag nagkling-kling na, tatakbo. Tatanggap ng katawan ni Kristo. Tandaan ninyo ang misa. Composed of Word of God. Wala pong nagmisa na hindi muna nagsermon ng salita ng Diyos. Amen po ba? Anong ginagawa natin dito? Yung pong pag-awit is worshiping God. Kaya after misa, kaya ang mga anak ni El Shaddai naluluto sa salita ng Diyos. Yung mga taong naluto sa salita ng Diyos, hindi sila hilaw. Hindi na sila nakibahagi sa mga chismis, sa kamunduhan sa mundong ito. Kaya pag uwi nila, mayayaman sila, pinagpala sila ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen po ba? Amen. Totoo yun. Ito pa. Many religious but not righteous. The difference of meaning of religious people kaysa righteous people. O nga, religyoso ka, ang sama naman ng ugali mo. Nagmumura ka. Paano? Paano ma-glorify ang Diyos? Tandaan ninyo, ang meaning po ng religious sa righteous, iba. Many religious but not righteous. Dahil ang righteous man, righteous woman, like a standing Jesus. Ito yung mga taong makikita sa kanilang pamumuhay si Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Pero hindi masama ang magiging religious. Pwede mong pagsamahin yung dalawa. Religyoso ka na, righteous ka pa. Baka may sabihin nyo, binabanatan natin yung mga religyoso. Hindi. Tayo religyoso din. Amen po ba? Makita mo si Sister Cindy, talo pa niyang Madrid. Dito lang ako. Araw-araw nagkukomunyon. Sa Pilipinas. Minsan, pag Sabado lang o Linggo makakomunyon kasi sa busy lahat. Dito, hayahay kaayo. Amen po ba? Makapakinig ka na ng salita ng Diyos, tatanggap ka na ng katawan at dugo ng Panginoon, pagkatapos may pribileyo ka pang ipangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos. Palapakan natin si Lord. Amen? Amen po ba? Amen. Yon. Nakita na ninyo, may kakaibahan yan. No?
religious and righteous. Lord, gusto ko magiging righteous. Kasi sabi sa Biblia, yung mga taong tinutugon ni Lord, dinidinig niya sa panalangin, yung mga taong matuwid lang. Iba po yung nagtutuwid-tuwiran sa matuwid. Amen. Amen po ba? Amen. The righteous people, the righteous man, wala siyang hingin sa Diyos na hindi binibigay sa kanya ng Diyos. Woo! Amen! May 10 minutes pa tayo. Inano ko lang sa inyo kasi baka mamaya maka-encounter kayo ng mga, ito pa. Ang sabi ng born again, bakit kayo mga Katoliko nagsasign of the cross? Pinag-aralan namin, pag philosophy, sagutin mo siya, bakit naman kayo mga born again, hindi kayo nagsasign of the cross? Yun, ganyan yung philosophy. Tapos sabihin, bakit sinabi ba ng Biblia na mag-sign of the cross ka? Sagutin mo ulit, bakit sinabi ba ng Biblia na hindi ako mag-sign of the cross? Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. No? Yon. Kasama yan sa pag-aaral namin. Yung theology, philosophy. Hindi pwede obra yung mga born again na yan, no? Sabi ng isa, Brother Bay, naniniwala ka bang ligtas ka na? Sabi ko, pag ako hindi naniniwalang ligtas na ako, hindi na ako mangangaral. Sayang lang yung panahon ko. Kasi ang aking mga pinsan nasa Baptist Church, mga obispo. Pero never na nag-away kami sa reliyon. Bakit? Inurga-aral siya, akong tumulong eh. Yung mga barong na sinusuot niya, insan, padala mo akong pambili ng barong. Sige. Kasi siguro hindi niya ako inaano eh, kasi baka bawiin ko yung binigay ko sa kanya. Palapakan natin si Lord, no? Woo! Okay, ito na. Apayawan natin yung sinasabi ni Lord. Kaya wala, si Jesus hindi exclusive, ha? Tandaan nyo. Huwag niyo sabihin na tayo lang maliligtas. Yung iba, mahal din na ni Diyos yun, maliligtas nila. Depende sa kanilang personal na relasyon sa Panginoon. Okay. Ang sabi, why Paul says, si San Pablo nito, why Paul says, if God be for us, who can be against us? Si San Pablo nagsabi niyan. If God is for us, who can be against us? The things Paul referring to are the teaching. The teaching about salvation that he has discussed earlier, such as a freedom from sin and death. The life-giving Spirit who live in us, the new life we have as God's children, the promise of renewal despite suffering we may face today. Si San Pablo, isa po siyang taga-usig sa mga Kristiyano. Pero nung siya, kaya mapapansin nyo, ang daming Kristiyano sa Lebanon. Ang daming Kristiyano sa Samaria. Bakit? Lahat po ng mga kuwan ni Kristo, mga tagasunod niya, pinapapatay ni Saul. At si Saul, mayroon po siyang authority from Roman Empire na i-persecute lahat ng mga Kristiyano. Nakita ko po yung simbahan sa San Sebastian, no? Mayroon po ng simbahan na pinabato ni San Pablo si Esteban hanggang mamatay. Malapit lang po yun. Ito siya, Gethsemane, nandyan lang sa kanto yung simbahan kung saan doon binato si Esteban hanggang mamatay. At ngayon, nung makita
ni Esteban, malapit siyang malagutan ng hininga, na ang Panginoon nakaupo sa kanan ng Ama. Alam mo, sabi ni Esteban, Ama, huwag mo na po silang panagutin sa aking kamatayan. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam mo ba si Saul? Hinabol niya mga Kristiyano. Doon sa Damasco, doon siya nadali ni Jesus. Na? Papunta na yung mga tao doon, sabi ni Jesus, kasi nagsilayas na yung mga alagad ni Kristo. No? Punta na sa Lebanon, punta na sa Samaria, punta na sa Jordan, sa Egypt. Alam mo ba? Nabulag si Saul. Doon nakasabi, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Alam ba ang sabi ni Saul? Sino po kayo? Ako po ang Panginoon ng mga Kristiyanong hinahabol mo. Pero nabulag na siya. At siya po ay nahulog yung parang talukip ng kanyang mata. At nung makakita siya, na-realize niya, sabi niya, Jesus, ikaw pala ang Panginoon ng mga Kristiyanong hinahabol ko. Kaya si Saul, kung paanong matindi ang kanyang pag-uusig sa mga Kristiyano, nung siya ay naniwala kay Kristo, siya ang pinakamatinding tagasunod ni Kristo at tagapagtanggol ni Kristo sa mga pagano at mga hintil. No? Para malaman ninyo, si San Pablo ang pinakamaraming, kasi ang pangalan niya pinalitan eh. Yung Saul naging San Pablo Apostol. No? Ngayon, para malaman ninyo, ang kamatayan ni San Pablo pinakamahirap. Kasi binitin po siya sa pusong kahoy at binitawan siya. Ang ulo ni San Pablo Apostol ay pumasok sa tiyan niya. Pero hindi niya itinakwil ang Panginoon. Dahil ang sabi ni San Pablo, ang kamatayan hindi kabiguan sa mga Kristiyano. Ang kamatayan ay pasimula ng buhay na walang hanggan na pangako ni Jesus. Amen? Amen. At yan din ang nangyari kay San Lorenzo Ruiz. Pinapipili siya doon sa Nagasawa. Galing po ako, mission pa ako sa Japan. Ang istorya ni, para si San Pablo, si San Lorenzo Ruiz. Alam mo ba, more than 800 na mga Kristiyano ay nag-march death parang sa bataan. Pupugutan sila ng mga ulo pag hindi nila itakwil si Kristo. Amen? Alam mo, sabi ni, ano ni Philippine renounce your faith. Sabi naman ni San Lorenzo, pag itakwil ko si Jesus, sinusubo ko nga siya. Lay minister si San Lorenzo Ruiz sa Binondo. Kaya meron doong San Lorenzo Ruiz Church sa Binondo. Doon siya nagsusubo ng, sabi niya, kasi sinabihan siya ng hapon, pag tinakwil mo si Kristo, pauwiin ka namin sa Pilipinas. Ano sinabi ni San Lorenzo? Mamamatay din ako eh. Tapos itakwil ko pa yung Panginoon na sinusubo ko. Alam sinabi ni San Lorenzo? Hindi. Okay na ako. Daijobu desu ka? Pag sinabi daijobu desu ka, wala nang problema. Sige, patayin niyo ako. Mabuhay man ako. Kinabukasan, mamatay ako, mabuhay ngayon. Kahit 1,000 buhay pa, mayroon ako, iaalay ko pa alang-alang sa aking Panginoong Jesucristo. Yun ang kinuha ng Vatican. Kasi ang Vatican, bago ka magiging santo, iimbestigahan ka muna. Kaya si San Pedro Calungsod, more than 100 years bago siya na-declare na maging santo. Ang santo lang na diniklara, the living saints, ay si Saint Teresa of Calcutta at saka si Pope John Paul II. Ang tawag sa kanila, buhay na santo. Hindi na kailangan imbestigahan kasi sa gawa nila. No? Amen?
Ay, sabi ni Brother Mike, yan ang gusto ko eh. Pagdating ng panahon, maalaala ako ng mga tao na yung more than 11 million El Shaddai member around the world. Brother Mike, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko nakilala ang Diyos. Sarap noon. Pag wala si Brother Mike, ako nagtutok sa Lunita, ay kilala na ako, Brother Bay, mga Bisayag dako. Kaya hindi ako makalimutan ni Lord, maniwala kayo. Tanang mga Bisaya na pinagpala ng Panginoon, no? Okay, sa susunod na lang, kasi wala tayong oras, no? Sarap sana, no? Pero, itinuro ko sa inyo kung paano nagmula yung pinakakuha ng Kristyanismo. No? Huwag kayong mag-alala. Malapit nang dumating si Jesus. Amen. At pagdating ni Lord, ang pananampalatayang Katoliko, tandaan ninyo, 3 yan, pag inawit. Si Kristo ay namatay. Yes! 2,000 years ago, namatay si Kristo. After 3 days, Jesus is risen from the dead. Si Kristo ay nabuhay. Nabuhay siya. Kung ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, hindi nabuhay si Kristo, hindi na tayo pwedeng tumuloy. Walang silbi. Ang pangatlo, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Pinagpala ako ng Diyos. Bakit? Kung saan umakyat si Kristo, tinuro sa akin, Brother Bay, dito umakyat si Jesus, papunta sa langit. Kaya ang pananampalataya, from Galilee to Calvary. At nung umakyat si Jesus, sinabi ng ng anghel, mga taga-Galilea, yung Kristong nakita ninyo ay muling bababa. Kaya hindi totoo na si Jesus bababa sa Mindanao. Ambot sa inyo. Doon siya bababa sa Galilea rin. Kasi kung saan si Kristo umakyat, doon rin siya bababa. Ambot sa inyo. Magsitayo na nga kayo. Napuntahan ko yun talagang ay nako. Inspired si Brother Jeep eh. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lakas iaalay sa'yo. Aking himig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo. aking himig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aking Diyos, buhay ay alay ko, banal at kalugod, lugod sa'yo, pagkat walang magagawa kong iwalay sa'yo. Ang itiin ng aking puso, manatili sa kalooban mo, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. aking Diyos, buhay ay alay ko. banal at kalugod, lugod sa'yo, pagkat walang magagawa kong hiwalay sa'yo.
aking puso ay manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Panginoon, gusto po namin manatili sa inyong kalooban. Mangyari po ang kalooban mo lagi, hindi po ang kalooban namin. Patuloy pong pagpalain ang Friday Group sa kanilang pagsisikap na laging makinig ng iyong mga salita. Panginoon, patuloy pong i-bless ang kanilang buhay, ang kalakasan nila, kalusugan. Ganun po ang kanilang mga pangarap, ang kanilang pong mga mahal sa buhay at mga employer, i-bless mo rin po, Lord. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang iyong mga anak na walang inaasahan kundi ikaw lamang, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat. Patuloy pong pagpalain si Sister Cindy sa kanyang kaarawan. Ibuhos mo ang masaganang biyaya at pagpapala sa kanyang buhay. Pati sa kay Brother Bobby, sa kanyang anak si Benedict, pati sa kanyang mga apo, sa kanyang mga mahal sa buhay. Ito'y inaangkin po namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen. God bless you all. Pasalamatan natin ang Panginoon. So, at dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang bigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamang at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kaysa ang dako ikaw maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga sempertet leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilayal ay sasaklolohan. Aking liligtas na ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalan na mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatahon nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain nito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan.
diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Friday. See you tomorrow sa Saigon Sacred Heart Church. God bless.